Lahat tayo may sakit dito. Dahil sa'yo. Si Alvin na lang ang walang sakit eh. Oh, di nagbibigay. Paano? Bin. Team Ninong, di ba? There's no... Ano? Ay wala, tinanggihan ng Wala. tinanggihan. Bonus pa naman yun. Babalik ko na lang. Dahil tayo ay may sakit, magluluto tayo ngayon ng... Anong connect? Pero ang may tanong kasing pumasok sa isip namin. Bakit din ganyan? Oo. Pero ang tanong na pumasok sa isip namin ay, isda lang ba ang pwede mong isaing? Siyempre, sa labas ng kanin. Ibang konteksto ng pagsasaing. Doon, tinutukoy ko dito, yung parang sinaing na tulingan. Jerome, like nga ng picture dito ng sinaing na tulingan. Kamakailan kasi, hindi nga ata natin napanood yun, no? May pumunta ditong network, pinagluto ako ng sinaing na tulingan. Cartoon Network. Nickelodeon, pre. Nickelodeon. Kasama ko si Nick Cannon. Tapos, sabi ko, tulingan, sinaing. Sige, madali lang naman yun eh. Naalala ko yung bibili ako sa Quiapo nun. Yung malapit sa bilihan ng Sinantolan. Malapit sa Will Manson ba yun? Basta malapit doon sa... bilihan ng mga Beads. Oo, malapit doon. Tapos, naisip ko, yung pagsasaing kasi, ano siya isa siyang specific na klase ng pagluluto sa isda kung saan niluluto mo talaga siya ng matagal. Kasi ano yan, medyo hindi mabilis mapanis tong sinaing. Niluto mo talaga siya ng matagal para medyo ma-preserve siya ng konti. Ngayon, tanong ko, sa isda lang ba pwede gawin to? Pagkatapos sa episode na to, malalaman natin kung yun nga ba talaga ang kaso. Meron tayong mga pin-repair dito, pare. Asan na yun? Isda. Sinaing na tulingan, pero ang gagamitin namin dito ay galunggong. Kasi hapon namin naisip, wala na kaming nabiling tulingan. Pero I think, kagana pa rin naman, di ba? Tsaka di ko alam, kanina tanghalian namin, may 2 pirasong galunggong. Si Alvin amak na amak sa galunggong. Dalawa lang yun, kinuha niya agad yung isa. Di ko alam, ba't may naligaw na 2 pirasong galunggong sa bahay na to? Bakit 2 lang? Kaya bumili kami na marami. So ito yung isasaing natin, ito yung for reference natin. Tapos, ang next sa sasaingin natin, syempre, ang iibahin natin diyang protina. Ba't ba lumalayo pa ako? Andito lang naman yan. Halatang di ko nag-prepare. Sinaing na manok. At ang last na gagawin natin ay sinaing. Wagyu. Well, baka. Pero hindi wagyu. Pero pwede ko sabihin sa'yo na, uy, marbling, oh. Marbling yan, oh. Parang wagyu yan, pero hindi talaga. Matigas yan. Ito ay beef short ribs. Dapat talaga, ang gagawin namin, meron ding baboy. Pare. Ay, sana. Uy. Karamihan naman talaga ng sinaing. Hindi lahat ha. Pero karamihan. At least yung nakagistan kong sinaing ay may baboy. So dapat magsasaing din kami ng baboy. Pero nga, dahil nga lahat may baboy, hindi na. Yung baboy, lalagyan mo ng baboy. Bugad baboy na yun, pre. Wag naman ganun. So, lahat to, lalagyan natin baboy. Yung baboy, ang point niyan is para ma-moisten siya. Yung isda. Kasi yung isda, yung tulingan, kapag niluto talaga siya ng matagal, para sinaing, medyo nagiging dry talaga. But meron, parang gusto kong iba tong joke ha. Ano yan? Moisen. Moisen, habang buhay, ako sa'yo'y maghihintay. Tama na yan, doon na lang po tayo. Baka hindi na kami gumawa ng baboy kasi magiging baboy na may baboy pa, hindi na. So, ito yung gagawin natin. Galunggong, manok, tsaka baka. Very interesting, pare. Dito sa mga gagawin natin, technically pare-parehas ng yung steps natin. So, sabay-sabay natin silang lulutuin, pare. At dito natin sila lulutuin. Sa ating mga yok pala, pare. Ito mga palayok namin, kinuha lang namin ito sa hardin ng kapitbahay namin, hinugasang mabuti, tapos pinakuluan. Pero may mabibili naman kayo nito. Sa palengke lang namin nabili talaga ito. Hindi namin kinuha sa kapitbahay ito, ha? Mga kapitbahay namin. Hindi, joke lang po yun. Kailangan ba talaga palayok? Hindi. Para wala lang, para lang maangas. Para lang maganda tingnan. Traditional, di ba? So, simulan na natin to. Simula tayo sa dahon ng saging, par. Kasi etong palayok, makapal to. Hindi naman sing even ng cast iron. Pero maganda yung heat distribution nito. Pero kasi matagal nating pakukuluan to. Matagal natin lulutuan to. So may chance na masunog talaga, di ba? So kailangan lang natin ng dagdag na layer ng protection. Plus, masarap ang dahon ng saging kapag medyo nasunog sa bibingka. Masarap nun, di ba? Tulay, tapos na eh. Yan. Dapat nga yung takip nga yung pansusukat ko. Kaso ilalim na yun. Kaso dapat umano siya sa side. Tingnan natin. Ayan. Diba? Tosak vodka. Spirito Da? Prasa. Da Spirito Prasa. Sakatin mo na yan. Yan yung template mo. Hindi na lang natin ganyan. Di ba? Yan. Kung may sosobra, walang problema. Siksikin nyo lang. Kung magka-crack-crack, wala rin naman problema. Basta importante yung ilalim. Ito pala, tinan mo, aksidente. Pero maganda tong bagay na to. Ginagawa tong technique na to sa baking. Pagka nahiwa siyang ganyan, igaganyan nyo siya. Para sakto na siya. So, pwede nyo rin i-consider yung bagay na yun.
aksidente. Alam naman natin, lahat ng panganay, aksidente lang. Lahat ng aksidente, medyo maganda kinakalabasan. Ang panganay, aksidente. Ang pangalawa, fruit of love. Pangatlo, pastime. Gawin na natin to. Si Kuya Habon, di niya tinanong. Okay lang ka, Kuya Habon. Ay, fruit of love. Fruit of love. Pinagplanuhan ng Pinagplanuhan na mabuti yan. Tama. Liempo, pare. Dito, sa pagkakataon na to, gusto sana natin yung liempo na manipis yung pagkakahiwa, mas manipis kaysa dun sa pang-ihaw. Pero pwede na yung pang-ihaw kasi bisa nahihirapan sila maghiwa ng manipis sa pare kasi fresh yung mga karne doon. Eto, binili namin doon sa The Good Meat, pare. At na-request namin yung thickness na gusto namin. Tapos, ang maganda kasi sa The Good Meat, hindi talaga mataba yung liempo nila, pre. Tinan mo naman yan. Napakaganda. Pakita mo, pre. Sa pagkakataon na to, gusto natin mataba. Uy, bakit nasasabi? Hindi na, ano yun. Yun nga, ang maganda kasi sa The Good Meat, hindi nga mataba eh. Pero kasi kailangan natin mataba. So, pili sana kayo ng mas matabang liempo. Kung hindi talaga mataba yung liempo nyo, pwede kayo magdagdag ng batok. Batok ng baboy kasi mataba talaga yun. Tingin natin sa gitna. Tapos ilatag natin sa ilalim. Yan. So, siguro mga 4 na hiwa. Kasi nga, ang gusto nga natin, since yan yung halos unang tatama sa apoy, yan yung gusto nating mag-render yung mantika. Isa pa, kapag nilagay niyo yung baboy, lalo doon sa gilid na medyo nakaano na, make sure na yung balat, yung nakababa. Parang ganito. Camera 2. Yan. Parang ganyan. So, gawin na rin natin yung dito sa lahat. Ngayon, I'm sure, merong mga version ng ng sinaing na hindi na nagbababoy. Yung malamang isda lang tsaka gata. Wala namang problema doon kasi ang gata, kapag naluto, nagmamantika din naman talaga yan, di ba? 6, yehey. Tapos, ilalagay na natin yung mga ibang mga protina natin, yung mga main na protina. Siyempre, ang una natin ay yung ating isda na dapat talaga tulingan, pero dahil nga late, galunggong na lang. At yung galunggong namin ay, malinis na ba to? Art Dep, palinis muna ng mga galunggong dito, Art Dep. Meron tayong dahon ng saging dito na kailangan nating, una tanggalin natin to, yung pinaka-rib niya, tatanggalin natin yan. Tapos kasi bawat isang isda, babalutin natin yan ng dahon ng saging. Tanong mo bakit? Bakit? Yan, buti tinanong mo. Oo, Yan. siyempre naman. Kasi ang bawat isda, ay may pangarap, may karapatan. Hindi, yung sardinas style, yung nakakain mo pa. Basta yung malambot siya. Ng isda, madudurog yan. So kailangan lang natin balutan ng dahon para lang medyo ma-retain yung shape niya during the cooking process. Oo. Kung hindi naman nagmamatter sa inyo yun, kahit hindi na, ilatag nyo na lang. So, hintayin lang natin ang art depth natin, tapos proceed tayo. Biro ka. Baka lang. Wait lang. Maya konti. Dating nilulunok ko yun eh, tapos sa tiyan ko na... So, kuha tayo ng isa. Tapos, ibalot lang natin na... Kahit papaano. Basta karamihan ng isda maba. Yan, ganyan, no? Okay na yan. Diba? Lagay lang natin dyan. I-layer lang natin. Simula kayo sa leeg. Mas siksik, mas maganda. Mas maganda yung pagkakasalansan niya, mas maganda. Para hindi nag-aalog-alog yung isda nyo doon sa loob ng yolk pala. Dito na natin ilalagay yung mga ingredients natin. Pwede kayo maglagay ng fresh na kamyas, pero parang mas madalas ginagamit dito yung dried na kamyas eh. Na kamyas. Kaya natin dyan. Tapos, luya. Pagdating sa luya, piliin nyo yung hindi malupa. Tulad yan, no? Pwede mo nang kagatin yan. Pwede na, di ba? Ang tanong, gusto mo ba? Hindi. Hirap sa'yo. Pero ako kailangan talaga dito medyo marami-rami talagang luya, pre. Dyan. Layer natin ng mabuti. Sa bawang, mas maganda rin sana yung pinitpit lang para malalaki. Kaso, kanina buo-buo ito eh. May naghiling eh. Meron proactive na tao eh. Di ba? Okay lang naman. Okay lang. Lagyan natin dyan. Usually, iba asin nilalagay dito. Pero kami patis ilalagay namin. So, mamaya na. Kasi liquid din naman yun eh. Bababa naman yun eh. Di ba? So, tapos na yan. Lagay pa tayo ng isa pang layer. Oo. Actually, napakaganda dito sa recipe na to. Once maisalang nyo na, medyo kakalimutan yun eh. Kasi lulutuin na lang siya eh, di ba? Huwag lang masusunog talaga. Kamyas, sibuyas, bawang. Ako, tuwan-tuwa si Alvin. Tapos, dito natin pwedeng timplahan. Patis, par. Kaya natin dyan.
Medyo marami-rami talaga. Pwede nyo rin lagyan ng suka for, para lang mas ma-preserve siya. Yan. Pwede nyo rin yan lagyan ng dahon ng laurel, paminta, nasa sa inyo na yan. Tapos ang last na ilalagay natin dyan ay ang gata. So ilagay natin yan dyan. Pwede rin natin dagdagan ng konting tubig, ha? Konti lang naman. Yan. May kita nyo na, medyo umaangat na yung liquid niya, ay, andyan na siya. Kakatas naman yan mamaya, pero ang goal kasi natin dyan, depende kasi sa gusto mo sa sinaing, gusto mo ba may sabaw? Yung iba kasi gusto halos tuyo na. Masarap, ang hindi kasi mawawala dyan is yung mantika. Matik yan, hindi siya matutuyo talaga kasi may mantika talaga matitira. Yun, masarap yun. Tatakpan natin yan, ganyan. Pwede rin basahan sa iba, pwede rin naman yun. Takpan na natin yan. Ay, may nakalimutan pala ako, pero I guess optional lang to, yung sili. Kasi, eto tandaan nyo ha, kapag naglagay kayo nito, matik aanghang yan. Kasi madudurog na to eh. Sobrang tagal nakasalang nito. Alam mo yan sa ano eh, sa sinigang. Kapag sinama mo yan sa gulay, durog maanghang na yung sinigang mo. So, optional yan. Na-realize ko lang na baka hindi ko nalagyan kasi yung iba hindi ko makain na maanghang eh. Asawa ko, di masyado mahilig sa maanghang. Diba? Anyway, next na protein na natin ay manok par. Ito siya. Ang manok na pinili namin dito ay bowlesita. So ito, pwede yung timplahan sa loob bago nyo i-ano. Pero wala rin naman problema kasi again, i-break natin na matagal. Maaalatan din yan. Itiklop nyo lang ng ganyan. Lagay na natin dito. Magkano ba para layuan mo anak ko? Talaga ba? Kaya yung pera ka 5 million. Oo. Eh di kunin niyo, tapos magtanan kayo. Ako hindi na, sa inyo ni anak nyo. Sorry, nabibili ako eh. May magandang plot twist doon. O di, kunyari, ako yon. Tapos tinanggap ko yung pera. Nilaiyawan ko yung anak mo. Tapos bigla kayo naghihirap. Tapos ako, ginamit ko pang puhunan sa negosyo yung binigay ko sa'yo. Tapos ngayon... Ngayon, magiging empleyado ko kayo dun sa negosyo ko. Pero pagkatrabaho mo yung minahal mo. Kasi yung magulang muna. Sabi ko, aba, Aba, Don Roberto, sorry, Roberto. Oh, Roberto na lang pala. Oh. Anong nangyari sa'yo? Tulungan mo ang anak ko. Matapos mo akong palayasin. Tapos mo akong palayasin. Ngayon, hihingi ka ng tulong. Hawa mo na. Ba't hinihimas mo ako? Don Ryan. Isang beses ko lang pinalampas yan. Hindi ko na pinaulit yan. Kung gusto mo magkaroon ng magandang buhay ang anak mo, layuan mo ang anak mo. Ako ang bahala sa kanya. Itatrato ko siyang prinsesa. Pauupuin ko sa tasa. Mahal ko siya. Mahal ko. Mahal ko rin naman ang anak mo. Pero, pinalayo mo ko. Ngayon, ikaw ang pinapalayo ko. Tapos ang plot twist dyan, bandang dulo, kayong dalawa magkakatuluyan. Ito natin ang mga pampalasa natin. Kamyas, sibuyas. Tapos dito ko sinasabi ko na pwede nga kayo maglagay ng paminta, ganyan. So, lagay na natin dito. Alam mo ba't di ko nilagay dito? Bakit? Baka pagkapal mo mata ng isda eh, alam mo yun? Again itong klase ng pagluluto ng sinaing po ay kung paano ko siya nakagisnan. Hindi ko sinasabing ito lang ang totoo o ito lang ang tama, ito lang ang authentic. Ito po ang alam ko. Pati niya Per family, oo. Po. Makita nyo, sino yung tumatawag? Makita mo, Sir Joel yan ng Overland Kings. Uy, ang gwapo. Oh! Ayan, so okay na ang ating sasakyan, ready for camping na uli. Okay, mabalik tayo sa ating luto. Medyo kulang yung manok pala natin. 2 na lang yung nasa top layer, pero I guess okay lang yun. Wala naman sigurong problema doon. Kamyas, sibuyas, bawang, damihan natin yan, kontraswang. Tapos, lagyan natin sili. Isa, wala. Ito, meron. Yan. Luya pala. Gata, pare. Uy! Chicken oil. Kaso masyado na maraming mantika ito, pero okay lang yan. Ito kasing sa dahon sa taas, para lang to maganda yung ceiling niya. Pero yung dahon na pambalot mo sa isda, para hindi siya magkadurog-durog. Yun. So, kahit kaldero, yes, mag-ano pa rin tayo, magdadahon pa rin tayo. Last na tayo, par. Last na protina natin. Ito medyo kakaiba. Beef short ribs yan, par. Diba? Ang ganda niyan, diba? So, hindi ako masyadong kumpiyansa dito, pero kahit ano kasi sa Pilipinas, pwede mong gataan. Sabi sa'yo, pre, pag may alien lumanding dito, gagataan ng mga lokal yan, pre. Sabi sa'yo. Ganun mangyayari dyan. O kaya pwede, kung kukulangin tayo, yung mga makakapal sa baba, yung mga maninipis sa taas. Tingnan natin. Yes, parang Kuya Jobert. Sibuyas. Bawang. Luya. Ito gusto ko maraming luya to. Naku, talaga ng sili. Uy! Konti lang. Sa taas naman yan eh. Yeah. Wala pa tayong liquid na nilalagay dito. Patis. Suka.
Ito, di ko na nilagyan ng tubig. Kasi sayang, anong gagawin natin sa gata? Iinumin? Pwede naman. Oh. Yan. So, ang kailangan natin gawin dito ay pakukuluin lang natin tong mga to. Tapos isisimmer natin sila hanggang lumambot. Tapos, i-update lang namin kayo from time to time, sisilip-silipin natin para makita natin kung ano na nangyayari sa kanila. Pero mas maganda talaga doon na hindi nyo masyadong ginagalaw. Ang isang kailangan nating anuhin dito, tingnan talaga dito, yun nga, tulad sa ko, yung liquid. Kasi kapag yan nasunog, ay wala par. Delikado yan. Kapag naman ubusan ng liquid, madali naman magdagdag ng tubig o gata. Kahit ano naman, wala namang problema doon. So, pakuluin lang muna natin, tapos balikan natin maya-maya. Uy, mukhang dahon. Kanina, may naamoy akong sunog na dahon. Ano natin Tsaka, alam mo yung itsura ng usok ng sunog kaysa sa steam Yung usok ng sunog, mas makapal siya. Yung steam, medyo translucent siya ng konti. So, banda dito yon. Banda dito, may nasira pa ako. So, titikman natin kung nasira na ba yan. Kasi, baba tayo konti yan. Kung makikita nyo dito sa kala natin, medyo malaki yung bilog niya. Diba? So, yung apoy niya mas malapad pero hindi nakadikit doon sa puwet ng palayok. Ngayon, eto, yan, nasa gitna. So, palagay ko, yung pinangsapin natin na dahon, nasunog kasi nakakonsentrate siya sa gitna. Kasi kapag sobrang hina, tapos nasa gitna lang, hindi nakadikit, hindi nakukuha yung kulo Diba? So ngayon, eto nga, yan natin yung galunggong, medyo natutuyuan na siya. May nakikita pa akong liquid, pero natutuyuan na talaga siya, pre. Ayan, tapos kita-kita yung sa taas yung mga buo-buong, mga gata-gata, mga bawang-bawang. Ngayon, tikman natin yung iba kasi, pre, ewan ko pag meron sa inyo na alam nyo naman yan, nakasunog ng kahit ano, yung sa adobo siguro o sinigang, ang turun-turo sa atin, huwag hahaluin hanggang ilalim. Kasi aabot na yung yung sunog di ba? Malalasahan na yung sunog sa buong dish. Dito sa manok natin, check natin, medyo masabaw siya. Hindi ko alam dahil ba dilagdagan natin ng tubig. Oo, ito yung manok. Hindi. Gusto natin yung medyo, yung sobrang lamod. Ganoon na sinaing sarap din. Pero masyado pa siya masabaw Masyado pa talaga siya masabaw. Siguro lakasan ko lang ng konti yung apoy nito, tapos hindi ko na siya tatakpan. Ito yung nilagyan natin ng tubig, di ba? So siguro mas maganda next time pag kayo nagluto, purong gata lang. Kasi sinasabi nila, sinasawsaw ko daw sa pinaglutuan ko. Kailangan malinis. Kahit kailan, hindi ako naging marumi dito. Uy, baboy. Uy, baboy. Uy, sinusumo yan. Sorry pa. Eto, nakikita ko, medyo brown yung sabaw niya. Kita ba dyan sa camera? Yan. Oo nga. Brown yung sabaw. Maaring kataso ng baka kasi baka, ano naman talaga yon. Pero, sure ako talaga kanina na nasusunog yung dahon sa ilalim. Kasi naamoy ko rin ngayon, tikman natin. Ulitin ko lang ang lasa ng sunog na dahon ng saging ay hindi masama kasi sa bibingka. Napakasarap nun. Sa tubig! Tama ka, sa tubig, napakasarap nun. So, maaaring magdagdag pa to ng lasa. Pero pag talaga sunog na sunog, hindi ako magsisinungaling sa inyo. Nasunog yung dahon. Nandun yung lasa ng sunog na dahon. Pero masarap. Sabi ko kanina, dapat huwag haluin. Kasi medyo madudurog. Ay! Dugis! May naramdaman. So, hindi ko to gagalawin. Tingnan natin kung malambot yung baka. Kasi yung baboy, malambot na Ayan, So, tingin ko, okay na tong mga to. Ito, paano ko bang gagawin dito? Siguro, good sa talaga to Mahina na lang yan. Etong manok natin tsaka baka, lutuin na lang natin sila para lang mag-reduce. Kasi masabaw pa talaga di ba? Alam namin masarap yan masabaw, pero hindi naman ata dapat talaga sobrang sabaw. Text ka ng text. Hadahadakot tuloy yan. Hadahadakot, di ba? So, lutuin pa natin to siguro for another mga 20 minutes. Nakita ko lang to. Lagay natin dito yung natin. Para hindi nakasayad kasi mainit to natin to. Yeah. Ayun may kita mo, Bin, iba yung usok ng sunog sa usok ng steam. Di ba? Iba. May kulay Oo. Uy, ang sarap po, Bin. Pero tingnan mo, par. Dahil sa dahon ng saging. Buo. Pati yung ulo, buo. Ito mga napatrobo lang sa labas, pero buo pa rin. Sa isang butahe, meron kang dalawang klaseng ulam, pre. Kasi, yung susunod na makukuha mo, liempo na, pre. Lagi sundog. Hindi. Parte na mo yan, Ay, grabe, kalambout. So, okay na to, pre. Ito na ang ating
sinaing na galunggong, di ba? Na talaga namang, paano ko ba sasabihin to? Busog na ako eh. Kumain ako eh, no? Nagluto kami sinigang dun eh. Pero natatakam uli ako, di ba? Pero wait lang, may dalawa pa tayo. Palayok number 2, ang naglalaman ng manok, pare. Wala nang apo yan ha, medyo matagal nang walang apo yan, pero umuulok-ulok pa rin, di ba? Kanina, sabi namin ni Alvin na nga, ang tagal ngang mawala ng sabaw. Hindi pala siya sabaw. Mantika pala siya, kasi una sa lahat na sinalang natin ngayon, palagay ko, ito may pinakamaraming fat, yung protina niya, gawa ng, nandun yung balat ng manok. Plus, na nakalimutan ko, naglagay pa tayo ng chicken oil, di ba? Uy! Grabe, lawan-lawa. Lawan-lawa ka. Uy! Oy, May naiinggit, may naiinggit doon. Pakamay mo na doon. tama na. Ang tagal. Konti lang. Ako kasi amoy, oy. Ganyan yung college ka pa next time makakamoy niyan. Ay, on. Oh, may naamoy, mamaya wala nang amoy yan. Meron pa yan. At yan par, eto na ang ating sinaing na manok. Diba? Medyo contemporary take on the sinaing kasi usually isda nga talaga siya, diba? Pero ako sa nakikita ko naman sa kanya, mukha namang, namang okay. Pero eto yung matindi dyan par. Sa tatlong to, eto yung parang hindi pinakaamoy sunog. Meron pa rin ako nakakapang pagtutusta dito. Ganyan lang kapakapala. Kahit nakapikit, nakakapa ko yan. Meron ding sunog. Pero, eto yung pinaka... Siguro kasi sa dami ng mantika, umano agad sa ilalim. Di natin alam, di ba? Pero, okay to. Ngayon, duro tayo sa pangatlo natin, par. Ang ating pangatlo at ang pinakakinakabahan ako na sinaing na baka. Hinaharap ko yung kaba ko. Uy, puro baboy. Siyempre, kunin muna natin. Ilang balot lang. Ay, hindi, 1 layer lang to pero marami. Medyo maliliit kasi yung balot niya. Yan natin dyan. Grabe yung baboy, oh. Uy. Hindi, Hoy, nakatuto. saan ka nakatuto kanina? Nakikita ako dito. Pakita mo. Nakikita ako dyan, yung mga inaano mo. Sorry. Nasasaktan ako. Ayan, no? Muntika na, par. Sabi sa'yo, pre, lahat ng pilay mo, tatanggalin ko sa katawan mo. Diba? At ang lamig mo, sir. Mamaya, sir. Parang ano to, kapatid ni Kawensing ah. Kalambaut, pare. Ayan. Tatakam ako, oh baby. Ano par? At eto na ang ating very controversial, contemporary, and to be quite honest, quite scary na sinaing na baka. Par, tira mo yung mantika niyan. Tikman mo nga, tikman mo. Teka lang, mamaya, may tikim shot pa tayo. Diba? Gusto mo rin tumikim? O, tikim na tayo. Pero Jerome, stoma ka muna. Konti lang habang nagpapagaling ka. Caminando, sembrando ley, caminando por el mundo del rey. Toda la cosa que he encontrado, todo el amor obsesionado, vida por la línea de la cosa. Una sa lahat, ako'y masaya at nagagalak. Kasi nakuha natin ang buo yung galunggong. Di siya nadurog. Sobrang laking tulong nung dahon ng saging, di ba? Kasi itong baboy, ano natin masarap yan? Kasi Alvin nga kumuha ng ilang piraso. Ano nilagay mo doon? Asin lang ba patis? Oh. Tapos pinirito mo lang, masarap na. Eto pa kayang binigyan Asin ba natin. yun o panis? Oo. Pork pare, di ba? Sino nagluto niya? Ang sarap eh. Si Kawensing. Kung iisipin mo kasi na parang ano lang siya, baboy na niluto sa suka, konting alat, gata. Para siyang adobo sa gata, iisipin mo. Pero hindi ganon. No, my friend. That is not the case, pare. Hindi siya lasang adobo. Lasa mo yung dahon, pero hindi mo lasa masyado yung isda. Sa mga hindi naniniwala dito, halika dito, Alvin. Si Alvin magpapatunay sa inyo. Sige, subo mo lahat. Diba? O, halika dito, Amity. Lumalakad ka na eh. Oo nga, ipapalapit na eh. Halika dito. Diba? Lasa mo yung dahon. Tapos lasa mo rin yung konting sunog. Sarap. Teka. Oh. Nagsiselos yung isang voucher roll. Oo, tamo. Oo. Halika na nga dito. Yung hindi pa ipakitaan. Halika na nga.
sige na, formality lang, formality lang. Mamaya magsumbong ka pa sa teacher mo, sabi mo, hindi kita pinapakain. Tapos papatawag na naman ako sa PTA. Lang konti. Pinapahiya mo ako sa milyon-milyong nanonood, ha? Gusto. Nagreklamo pa! Nagreklamo pa! Sarap, di ba? Hindi siya lasang adobo, di ba? Iba siya. Iba talaga lasa niya. Pero that is not why we're here for. We are here for the fish, pare. Ay, kita mo, kumikinang-kinang talaga sa mantika, oh. Sure, luto to. 100% luto yan. Pero gusto kong malaman, ang ulo ba nakakain? Ang tagal natin pinakuluan eh. Depende, pag mahal mo. Eh, dito sa pagkakataon to, gusto natin malaman. Kaya. Pero konti pa sana. Konti pa sana. Gano'n kung medyo masilan-silan ka sa buhay tulad ni Alvin, baka di mo kainin. Pero ako kaya ko lang. Pero syempre, yung laman din. Kunin natin to. Kunin natin yan. Lagyan natin yan. Bunuksan ko lang ulit ito ha. Kuha ako nung ano niya. Mantika. Uy. Ano siya? Uy! Ka pala. Muntik pang mamatay yung aso. Paro. The perfect bite. May buto rin. Bigyan to ng soft drink. Ito nagluto niya. Si Kawensing, ha? Gawin siya. Oo. Sarap ah. Sarap. Ano pala magluto yun? Meron ka sa galunggong? Sakto lang. Tara. Oh, buti babalik mo? Akin na. Hop. Akin na. Oh, kamusta? Harap. Tama, nag-blend yung taba ng baboy dun sa ano, no, sa galunggong, di ba? Mas malasa yung isda. Malasa yung isda. Feeling ko, nangyari dito, hindi ko alam kung anong scientific process na nangyari. Yung lasa ng baboy, napunta sa tubig na hinigop ng isda. Pero yung lasa ng isda, for some weird reason, hindi masyado sirip-sip ng baboy. No, Bin, no? Hindi lasang isda yung baboy. Kanina rin trick mo natin. Hindi ko alam kung paano nangyari yung bagay na yun. Maging masaya na lang tayo na nangyayari yung bagay na yun. Tulad ng mga ancient Egyptians, yung gumagawa sila ng tinapay, hindi nila alam paano umaalsa. Masaya na lang sila na umaalsa. Next, pare, dito tayo sa ating manok. Manok tayo. Next, ang ating manok. Again, ano kaya yung ulam na to? Siguro ano to? Kasi bata. Kasi bata siguro to. Oh. Grabe yung... Hello. Yun pala yun. Ganto yun. Iitsura niya. Yung galunggong kasi mukhang galunggong pa rin eh, pag naluto eh. Eto, I mean, yan. Magpapaisip ka na talaga, di ba? Yeah, let's not judge the appearance, di ba? Uy! Ano yan, gelatin? Di ba? Hindi ko muna to sasabayan ng baboy kasi may fat na naman to eh. Soft drink. Ano nagluto na ito? Si Kawensing. Sarap ha? Bibigyan ni Kalambot. Ano kaya na si kasarap? Sabi na lang ni mantika daw. Oo, ito nga oh. Ayan. Yung mantika na merong gata solids par. Ayan oh. Tara mo. Ayan. Ayan. Nalagay natin. Dayan. Kasarap. Kalamb out ng luto ni Kawensang. Yes, masarap siya. Kaso walang ibang nakatik-aim. Ay, kailangan ng... Kailangan na. Hindi naman tayo sa ibang audience. Si Kuya Habon, ang out niyan ay 2:00 ng hapon. Time check! 9:30 p.m. Nandito pa rin siya. Kuya Habon, mahilig ka ba sa baboy? Kaya ka pala nandito. Pasabak si Kuya Habon. Kuya Habon, say, Ngayon mo. Kita mo yung mata na bad trip, yun. Yun ang tunay na masarap. Yun ang tunay na masarap kapag kita mo, para sasapakin ako. Diba? Yun ang tunay na masarap. Kamusta? Sarap. Kala ko dudukot. Sasaksakin ako. Okay naman? Lasa ba siyang adobo? Hindi. Ang galing mo. Thank you, Kuya Bon. Pero hindi totoo. Hindi siya lasang adobo talaga. May iba eh. May iba. Yung pagiging manok niya, parang na-accentuate ng kung ano-anong... Hindi sabi nila eh. Diba? Siguro maganda idea na ginamit natin dito ay...
Cut na lang po yun. Nahihiya po ako para kay Alvin. Pero maganda to, ano? Maganda siguro to dahil type part ang ginamit. Sa picture siguro hindi. Hindi siguro okay. Anyway, masarap siya. Panalo siya. Gagawin ko ulito. Yun sa manok, gagawin ko yan. Pero doon na tayo sa ating last dish at yung yun ay ang ating beef na sinaing, pare. Ay! Ay! Ang lambot. Kita mo yan. Natin kung malambot, ha? Nakalapin ng video ng pao. Grabe. Kasi yung mga iba, unang kagat mo pa rin sa karne, may karakter na agad. Eto, lasa lang siya masarap na baka. Yun lang. Ewan ko. Why not try the whole package? O tayo yung mantika niya. Pero honestly, ito yung parang may pinakamasarap na na sabaw o mantika. Hindi. I mean, yung itsura niya. Parang mas substantial siya kaysa dun sa mga nauna kanina. Ang ating sinaing na baka. Sino nagluto nun? Hindi ka Wenseng. Specialty talaga ni Kawenseng. Ang sinaing. Masarap pala magluto si Kawenseng. Kalambaut, kabangaw, at kasarap ang luto ni Kawenseng. Anyway, ito, teka lang. Tatanggal lang akong tinga, tapos bigay ko sa inyo yung feedback ko. Masyado siyang rich yung baka. Sana ulo. No. Para siyang hindi naman Jeff Bezos levels, hindi naman ganon. Yun yung problema sa kanya. Kasi kung nakita nyo naman talaga yung klase ng beef na sinalang natin kanina, meron na siyang fat cap, meron na siyang taba. Alam naman natin, ang taba ng baka, masarap din naman talaga. Pero kasi, kaya tayo naglalagay ng baboy sa original na sinaing para makompensate yung kawalan ng fat nung particular na isda yun, which is yung tulingan nga, di ba? Paano kapag medyo mataba na siya? Tulad nga ng baka. Oh, ba't takip kayo lahat? Malakas po kami, wag mo kami. Masyadong rich yung beef natin kasi yung taba, hindi siya totally natunaw dun sa beef. Andun pa rin siya. So, mamantika yung sabaw natin. Pagkagat mo sa beef, medyo mamantika pa kasi malambot na nga yung taba, tapos sinamahan mo pa nung baboy na mataba rin. Na masyado nga siyang rich talaga. Siguro, ang makakapag-counteract dito is more acid. Kung mas maasim sana yung ginawa namin. Pero feeling ko hindi rin Masyado talaga siya mamantika. And again, tulad na sinabi ko kanina, naglagay tayo ng baboy para, sa original na dish, para mabigyan ng konting lubrication or moistness yung isda na originally wala naman talaga. Doon sa kaso ng manok, sige, may sariling fat ang manok. Pero karamihan ng fat niya andun lang sa balat. Wag mawawala sana yung dahon ng saging kasi hindi man natin talaga siya kinakain like ngunguyain mong ganyan. Iba yung naidadagdag niyang flavor at identity dun sa dish talaga. I think yun talaga yung nagbibigay nung sinaing vibe, sinaing flavor sa dish, yung dahon talaga ng saging, di ba? Magagawa niyo ba ito nung walang palayok? Well, oo naman siguro. Oo, magagawa niyo naman siguro yan. Pero ibig sabihin ba, kailangan niyo munang magsunog? Kailangan niyo bang totungin yung kaldero ng nanay niyo para makuha niyo yung flavor na to? I'm guessing hindi. Kasi nung nasa resto ako, gagawa kami ng bibingka para sa menu. Nag-aano kami na, gusto ko makuha yung flavor ng sunog na dahon ng saging para sa bibingka. Ang ginawa ko nun, nagsasama ako sa butter. Nung una, nagsasama ako sa butter ng konting sunog na dahon ng saging talaga para lang makuha mo yung vibe na yun. Which I guess, pwede nyo rin gawin talaga sa kaldero cooking lang, di ba? Kuha kayo ng konti. Torch nyo, tapos itali nyo. Tapat nyo sa kalan, tali nyo, parang bouquet garni, ganyan. Tapos sama nyo sa pakulo, tapos alisin nyo. Pwede naman siguro yun. Parang iwasan nyo na yung iwasan nyo na yung sunog-sunog. Kasi, pag nakita ng nanay mong nagtututo yung paborito yung kaldero, yung Le Creuset niya, yari ka dyan, par. Hindi ka na paglulutuin uli niyan. Pero yun lang mga inaanak, sana nag-enjoy kayo sa episode na to. Ako nag-enjoy ako. Kahit technically speaking, isang dish lang yung ginawa natin ngayon. Na-explore natin yung idea ng sinaing. I'm guessing, isa sa mga putahe na unti-unti nang nawawala lalo sa mga kabataan ngayon. Baka hindi na nila alam kung ano yan, di ba? And ayun, very educational to, at least for me. Hindi ko alam kung may napulot kayo dito, pero ako may napulot ako sa pag-revisit nitong dish na to. Maraming salamat mga inaanak, may piyok-piyok pa ako. Sana magkita-kita tayo sa susunod at ewan ko, baka magluto na talaga tayo ng ostrich. Bibili pa tayo ostrich? Uy.